Buenos días, buenas tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas. Andito na naman ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. In this episode, we will discuss kung ano ang kasalukuyang kalagayan ng ating bansa. So it is going to be more of economics, no, over political issues. Kasi nitong mga nakarang araw at linggo ay napansin natin maraming nagbabangayan sa ating mga different vloggers, no, tungkol sa politika. At marami din ang pumupuna, no, nagkakaroon ng kritisismo. Kaya naman, ang puna ko lang dito is that yung kritisismo dapat, kung talagang mahal mo ang bayan mo, dapat constructive criticism at hindi destructive criticism ang iyong ibinibigay o ibinabato sa kasalukuyang administrasyon. Nang sa ganoon naman, no, makapagbigay ka ng iyong kontribusyon, no, na kung paano ba, no, mapapaganda, mapapaunlad at maiaangat ang pang-ekonomiyang kondisyon ng bawat mamamayang Pilipino. So dapat ganon ang ating ginagawa. Pero dito nga sa episode na to ay ibabahagi ko sa inyo kung ano ba talaga ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Okay, mapapansin ninyo sa mga nakaraang state visits ng kasalukuyang administrasyon, mapapansin nyo na ang importansya ay ibinibigay sa development of the information technology and energy, lalong-lalo na sa renewable energy. The President is actually trying to encourage, trying to convince foreign investors to invest in the Philippines. Yan po ang pinagkakaabalahan ng ating kasalukuyang administrasyon. Nitong mga nakaraang buwan ay may nakausap nga po akong mga foreign investors na willing to invest in the field of renewable energy. At ang sabi nila, sila daw ay naging interesado dahil sa imbitasyon ng kasalukuyang administrasyon na mamuhunan dito sa ating bansa. Pangalawa ay sinabi din nila that the Philippines is a very ideal location, no, to put up this solar energy projects, no, kasi dito sa atin maganda ang sikat ng araw, no, at alam niyo naman pag sinabing solar, ang energy at ang mga power na yan, yung nagpo-produce ng electricity ay nanggagaling po yan sa init at liwanag na ibinibigay ng araw. Sa kasalukuyan kasi, ang Pilipinas ay masyadong dependent, no, sa non-renewable energy. Ito yung mga fossil fuels, no, yung langis, yung oil, no, yung coal na yan ay sa katunayan ay inaangkat natin sa ibang mga powerful countries, no. Pero sa pag-aaral, yung non-renewable energy na yan ay limitado dahil nga non-renewable energy nauubos yan. At pangalawa, pag masyado kang dependent dyan, medyo may kamahalan ng cost niya. Kaya nga ang ating cost of production dito sa manufacturing sector ay nagtataasan ang cost of their goods and services dahil sa mataas din kasi ang presyo ng mga langis, ng mga crudo, ng coal na ating inaangkat mula sa ibang bansa, particularly mga sa Middle East, yan ng mga producer ng mga oil, ng mga gas, ng fuels, at yung mga coal na yan. So, isa sa naisip ng ating kasalukuyang administrasyon, bakit tayo magpapatuloy na nakadepende dito sa fossil fuels na to? Na majority nga nanggagaling pa sa ibang bansa at masyadong maraming dolyares ang lumalabas sa Pilipinas dahil sa pag-angkat nitong mga fossil fuels na to. Bakit hindi natin i-develop itong renewable energy sapagkat napakaganda ng klima dito sa Pilipinas, no? At mas marami yung panahon na talagang matindi ang sikat ng araw. Itong renewable energy na sinasabi, particularly yung solar energy, ito yung isang
source ng power na kung saan nakadepende ka sa sikat ng araw, yung init at liwanag na ibinibigay ng araw dito sa lugar natin. Alam nyo po ba na yan ang isa sa pinakamalaking source of energy? So kapag tayo nakapagtayo ng mga maraming solar farms dito sa Pilipinas, ay sigurado diyan magsisimula ang pagbaba ng mga presyo ng mga pangunahing commodities, mga pangunahing serbisyo na ibinibigay natin sa mamamayang Pilipino. Kaya ganun na lamang ang concentration ng ating administrasyon na i-promote ang renewable energy, yung mga projects sa solar farming, sapagkat yan ang isa sa mga factors na talaga namang tunay na makakapagpababa ng presyo ng ating mga bilihin. Bakit kanyo? Diba? Simulan natin sa bahay. Sa bahay natin, may nagdi-distribute ng power, ng elektrisidad. No? Pag-charge mo ng cellphone, pag-charge mo ng laptop, no? Sindi ka ng ilaw, plancha, gamit ka ng refrigerator, makikinig ka ng radyo, manonood ka ng Netflix, lahat yan galing sa elektrisidad na pinuproduce sa kasalukuyan, no? Ng non-renewable energy, yung dependency sa fossil fuels. Ayan yung coal, yung gas, yung oil, no, na nang inaangkat pa natin sa ibang bansa. Yung mga coal na yan ay unti-unti natin tanggalin ang dependency dyan at mag-rely tayo sa renewable energy katulad ng wind at solar energy. For sure, the Philippines will regain, no, its glory, no, as the number 2 most powerful country in Asia. Kasi nung araw, kung mapapansin nyo, nung way back 60s, 50s, ang Pilipinas po ang second to Japan. At kung yan po ay may babalik natin at kung kakayanin natin maungsan ng bansang Hapon, eh di mas maganda. Kaya po akin lamang pong payo sa ating mga kapwa Pilipino na kung may magandang ginagawa ang kasalukuyang gobyerno ay atin pong suportahan. Pag-aralan po natin yung mga proyekto. Suportahan natin yung magaganda. Katulad dito sa development of the renewable energy sector. Napakagandang proyekto. So kung ito po ay magiging tagumpay, ito po ay tagumpay ng bawat Pilipino at tagumpay ng gobyerno. Sabi ko nga na nakaraang vlog ko, ang gobyerno ay ang taong bayan at ang taong bayan ay ang gobyerno. So kung tinutulungan mo ang gobyerno, tinutulungan mo ang taong bayan. Kung may maling ginagawa, patikusin, but it should be constructive and not a destructive criticism. Para maipakita natin sa ibang bansa na ang mga Pilipino ay nagtutulungan para sa ikaunlad ng bansa.